Dear Kuya Poy, ako ba yung red flag dahil chinachat at in-entertain ko pa rin yung nakakausap ko dahil siya naman ay green flag? Sa totoo lang, ayaw ko po kasi siyang pakawalan o sayangin. Yan ay kahit na wala akong maramdaman na romantic or emotional connection sa pagitan naming dalawa. Kuya Poy, ako po si Jaja, 24 years old mula dito sa Laguna. I've been talking to Ron for months na at napagtanto ko po talaga na iba siya sa lahat ng lalaking nakausap ko before. Masasabi nating green flag siya to the point na na-check niya ang ilang standards o hinahanap ko sa isang lalaki na makakarelasyon. Pero isa lang talaga ang hindi mapunan-punan magpasa hanggang ngayon ay kung bakit hindi ko maramdaman dito kay Ron yung kilig o yung excitement kapag nagchat-chat siya sa akin. Malinaw na green flag siya, Kuya Poy, in a way na never siyang nagbigay ng mixed signals sa akin. Always consistent. And he assures me na lagi siyang nandyan para sa akin. And the more na tumatagal po ang connection naming dalawa at mas nakikilala namin ang isa't isa, I can somehow say that he's really a nice guy. Kahit ang mga kaibigan ko botong-boto sa kanya at madalas mga akumpayuhan na wala na raw akong mahahanap na ibang lalaki na katulad ni Ron. The more na nakakausap ko itong si Ron, all the more na napapagtanto ko na baka nagiging unfair din nga ako sa kanya. Naniniwala po kasi ako, Kuya Poy, lalo na sa pagde-date, na never ever waste any other person's time and effort. At pakiramdam ko, ito yung ginagawa ko ngayon kay Ron. Hindi ko pa masabing gusto ko siya. Pero chinachat ko pa rin siya at ine-entertain. Pero ang depensa ko naman marahil ay slow burn type ng relasyon ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko sigurado. Hindi ko man masabi sa ngayon, Kuya Poy, na gusto ko siya. Baka kasi may pag-asa naman siya kapag nagtagal-tagal pa ang pag-uusap at pagliligawan namin. Maging ako, Kuya Poy, ay naguguluhan sa nararamdaman at iniisip ko ngayon. Oo, unfair na kung unfair mang pakinggan, pero may parte po kasi sa akin na gusto ko namang i-keep yung connection namin ni Ron dahil he's really a genuinely nice guy. Yun ay kahit nga hindi ako 100% sure sa nararamdaman ko naman para sa kanya. Hanggang ngayon po ay nag-uusap pa rin kami. Nasa talking stage pa rin kami. But I don't think I am being fair at hindi ko nare-reciprocate ang time and effort na ibinibigay sa akin ni Ron. Kung tutuusin, noon pa man ay ipinagdarasal ko na po na bigyan ako ni Lord ng isang lalaki na mamahalin ako ng sobra-sobra. Pero ngayon, posibleng si Ron na nga po yun, nafu-frustrate naman ako sa sarili kong nararamdaman. To the point na parang ako pa nga ang nagiging red flag at nagbibigay ng mixed signals sa aming dalawa. Kuya Poy, malaking tanong po tuloy sa akin ngayon kung ipagpapatuloy ko pa ba ang connection namin ni Ron o magpapaka-honest na ako sa nararamdaman ko sa kanya. Kahit ako po kasi, naguguluhan na kung ano po ba talaga ang gusto kong mangyari. Sana po ay matulungan ninyo ako sa dapat kong gawin. Tatapusin ko na po ba? O pakiramdaman ko lang muna ang sarili ko? Ayoko po kasi na sa uli ay magsisi lang ako
sa aking magiging desisyon. Maraming salamat po sa pagkakataon na maipadala sa inyong programang Heart to Heart ang aking kwento. Although, alam kong kahit walang assurance, dahil sa dami ng nagpapadala sa inyo ng sulat, ay kahit papano, mababasa niyo pa rin ito. Lubos na gumagalang at naghahanap ng kasagutan, Jaja. At napakinggan nga natin ang kwentong ibinahagi kanina ni Jaja. At napapatanong nga itong si Jaja, Kuya Poy, pasadong-pasado naman itong manliligaw ko na si Ron. Green flag nga raw siya. Walking green flag actually. Sa panliligaw nga lang, merong merong missing element daw sa manliligaw niya na si Ron. Hindi raw siya kinikilig kapag sila ay nag-uusap. Okay? Ayan, pero alam mo, Jaja, wag kang, easy ka lang dyan. Relax lang. Hinga ng malalim. Oo. Unang-una, sasabihin ko sa iyo, walang problema kay Ron. Kung sabi mo nga, pasok siya sa standards mo. 'Di ba? Napakaayos naman na tao, maayos ding makipag-usap, and I'm guessing meron siyang respeto at consistent siya sa communication with you. Ayan, pero wala lang talaga yung kilig na nararamdaman mo. Oo. Well, certainly, wala kay Ron yung problema. Pero, wala rin namang problema sa'yo masyado, Jaja. At sa mga katulad po ni Jaja, wala namang ganong kaseryosong problema. Nga lang, ang problema, yung pagiging sobrang seryoso naman doon sa ligawan. Kaya ang masasabi ko talaga dyan, loosen up. Okay? Relax lang. Baka masyado kang seryoso kasi doon sa ligawan na ginagawa ninyo. O doon sa ibinibigay sa'yo nitong si Ron. Sige ka ng pag-a-analyze sa mga ginagawa niya, sa mga ikinikilos niya, sa mga sinasabi niya. Baka seryoso mong gustong masagot din yung mga kwentuhan. Diba? Wag masyadong stiff. Wag masyadong stiff. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag ka nagkabiruan kayo sa ligawan, ay maloko to, ay ganito yan. Kasi yung iba ganyan yung pakiwari agad kapag ka ma-joke o kaya naman from time to time binibreak nung kausap nila yung ice, hindi seryosong kausap. Wag kayong ganun na mag-judge. Kasi ang boring naman kapag ka napaka-seryoso ng ligawan ninyo, ang pinag-uusapan nyo na ano bang plano mo sa akin, ano bang ganito, kapag ka ba naging tayo, bayan, boring naman ng ligawan ninyo. Getting to know you stage. Tapos nandun na sa masyado namang masyado na parang inilalatag na ang lahat. Well, merong mga couple siguro na ganyan, Pero I suggest, Jaja, ano ka lang, yun nga, loosen up, mag-relax ka lang, i-enjoy mo kasi. Kaya hindi mo nararamdaman yung excitement sa pakikipag-communicate mo sa pakikipag-usap o sa ligawan na meron kayo nitong si Ron na nanunuyo sa'yo, ay hindi mo kasi ine-enjoy. O baka masyado mong sineseryoso. Kumusta ba yung nakaraan mong karelasyon? Kumusta ba, Jaja? Naloko ka ba? Nadaan ka ba sa mga patawa-tawa? Tapos yung mga patawa pala niya ay totoo palang niloloko ka na. Iba rin kasi yun. 'Di ba? Kung may experience ka na ganoon, sige, maiintindihan ka namin. Ngayon, kung hindi naman, kailangan mo ring i-adjust yung paraan ng pagtanggap mo dito sa mga ipinararating sa'yo ni Ron. Alam mo naman, kahit nga yung mga dancer, 'di ba? Sa mga dancer na mga nakikinig diyan, kapag ka masyado kang seryoso sa pagsayaw, all the more na hindi nagiging graceful yung pagsayaw mo. Bakit?
naninigas lalo yung katawan mo. O gusto mo ma-execute ng maganda yung performance mo as a dancer, lalo lang tuloy na nahihirapan ka, hindi ka pala nakangiti, ang ganda ng dance moves mo, pero hindi lumalabas sa mukha mo yung emosyon kasabay nung sayaw na pinipresenta mo. Masaya yung sayaw tapos nakasimangot ka. Ang seryoso naman ito, di ba? Ganon tayo minsan panoorin nyo. Kaya yung mga nagugustuhan nating mga dancer, binabagayan. O kahit nung itsura nila, yung mga sinasayaw nila. Ganon din sa mga pagkanta. 'Di ba, kahit gaano kaganda ng boses mo, kahit gaano kaganda ng itsura mo, pero kapag ka masyado kang stiff, kapag ka masyado kang seryoso, yung magaan lang na kanta, nagmumukhang pamponebre. Oo, panglibingan. 'Di ba? Yung magaan lang naman talaga, hindi naman siya pero seryoso mong kinanta kahit gwapo ka, kahit maganda ka, hindi pa may kulang eh. Hindi pa rin tumagos ika nga yung emosyon nung kanta kasi nga ang seryoso mo na ipine-perform. O kapag ka naman nakakaiyak yung kanta, ngiti ka ng ngiti. Ayun din. O nginingitian mo at pinipilit mo para gumanda yung itsura mo. Well, sorry, hindi naman yan acting. Kailangan nga nakakaiyak yung kanta Dapat yung pagkanta mo para maiiyak ka rin. Yan, yung mga ganyan. Nagigets mo ba yon, Jaja? O, dyan sa ligawan ninyo, kinikilala nyo pa lang naman yung isa't isa. Loosen up. Huwag masyadong seryoso. Huwag masyadong parang kailangan bukas kiligin ako sa kanya. Kailangan pagka kinausap niya ako, kiligin na rin ako sa kanya. Or baka nga tama rin yung sinasabi mo. O, na slow burn yung type ng personality mo. Baka ikaw nga yung tao na hindi ganun kabilis pakiligin. 'Di ba? Pero na-appreciate mo naman siya. Baka ibinabase mo kasi yung kilig na doon sa mga napapanood mo sa telebisyon. Doon sa mga ikinikwento ng mga kaibigan mo na napapatili sila sa sobrang kilig. Yung iba napapatili, yung iba pa nga ay napapaihi. Diba? May mga ganun. Ngayon, hinahanap mo yun sa sarili mo, kinukompare mo, ay baka hindi ako kinikilig. Baka, 'di ba? Kaya do not overanalyze. Yung mga pangyayari rin sa sarili mong buhay. Okay? Ayan, sabi ni Trina Loresca, Jaja, baka yung standards mo kasi ay para doon talaga sa perfect guy. Kasi doon mo makikita yung magic o yung spark. Kaya siguro wala pa yung kilig factor eh. Try to take time na mas makilala mo pa si Ron. Pwede rin yun. Kaya hindi mo makita yung spark, hindi mo siguro rin na-appreciate nga, yung mga small gestures na pwede ka naman ng kiligin pero pinipigilan mo dahil nahihiya ka. 'Di ba? Baka ayaw mo lang sabihin sa kanya na, ay, natuwa naman ako ron sa pa-surprise mo, doon sa pa-message mo. Kasi nga, feeling mo, dahil nililigawan ka pa lang, hindi ka dapat magpakita ng kilig. Meron ding factor na ganun. 'Di ba, Jaja? Yung, good morning to my, halimbawa, nag-message siya, good morning, beautiful and very inspiring Jaja. You make my day. Ayan, yung mga ganyan na pambobola. Ikaw naman, hi, good morning. Nililigawan mo ko Bawal kasing bawal magpakita ng kilig. Alam niyo yon. Ay, baduy. Ano ba yun? Yung mga ganyan. Di ba? Wag! Yan mo lang. Sakyan mo lang rin paminsan-minsan. After all, hindi man kayo maging mag-boyfriend o mag-girlfriend in the future. At least, naging friends naman kayo. Sa pamagitan ng ganong connection, di ba? Ito naman. Hala, na-refresh ko yung
Ha? Biglang na-refresh, nabura pa. Babasahin ko na lang, nabura pa eh. Oh, ayan. Sabi ni Gail Enriquez, sa una lang, sa una lang yung sweet, Jaja. Pagka nagkatagalan na, nawawala rin yan. Ang importante, pipiliin ka sa araw-araw na makasama. Yan, pwede rin yun. O baka kasi hinahanap mo yung kilig, alam mo yung kilig, Jaja, sa pag-uumpisa ng isang relationship. Ikaw nahihirapan ka na maramdaman yung spark o yung kilig dito sa manliligaw mo na si Ron. Pero kasi ang kilig is para sa akin temporary yan eh. O temporary ang kilig lalo na nga sa pag-uumpisa ng relationship. At sabi nga nitong si Gail Enriquez, you go after hindi dun sa kilig. Wag yun ang hanapin mo. O ang hanapin mo sa isang potential na makakapartner mo ay yung pipiliin ka araw-araw. Ke kinikilig ka, ke in bad mood ka, ke may sakit ka, ke pumangit ka, halimbawa, 'di ba? May mga ganyan. Kahit ke may problema ka, yung ikaw ang pipiliin. Hindi ka man niya pakikiligin, pero alam mo 'yun, doon ka kikiligin sa effort, sa consistency, doon sa panahon na ibinibigay sa iyo. Yan din yung gusto kong sabihin sa iyo, Jaja, ano? Baka habang nilalampasan mo at hinahanap mo itong kilig, hindi ako kinikilig kay Ron, hindi ako ganyan, hindi talaga hinahanap mo 'yon. Pero habang tumatagal, nagtutuloy-tuloy pa rin ang inyong pag-uusap at pagliligawan. Looking back, uy, matagal-tagal din pala nagtiyaga sa akin si Ron. Hindi katulad nung iba na nung hindi na ako kinilig, biglang nawala na. Baka dyan mo ma-appreciate lalo itong si Ron. Learn to appreciate. Oo, yung mga taong nagbibigay talaga sa'yo ng halaga, Jaja. At doon ka kikiligin. I'm telling you. Oo, doon ka biglang ay, wow. Oh, bongga rin pala yung effort nitong si no? Oo, si Ron, nakakakilig naman. Love niya talaga ako. Kahit hindi ako nagpapakita ng emosyon sa kanya dati. Kahit na iniiwasan kong kiligin o kahit hindi ko talaga maintindihan yung hindi ko maintindihan ba't hindi ako kinikilig. Ayan, sabi ni Sere Gonzales, totoo yun na temporary lang yung kilig. Minsan nga 3 minutes lang eh. Si Sergio, 3 minutes, matagal kiligin ito, Aaron Tolentino, si Sere Gonzales. Tayo, segundo lang eh. Segundo lang kapag ka nag-CR ka, yung giniginaw ka, tapos yung kinikilig kang ganon. Iba ba yun? Ibang kilig yun? Iba yun? Iba. Iba yung kapag ka, alam niyo yun? Kapag ka sa kinikilig na nako. ganon, giniginaw kasi. Parang, ay, salamat. Ang tagal nung nauna nag-CR. Ayan, si Sere Gonzales pa rin, sabi niya nga, baka naman masyado ka ring nagiging mapaghanap o baka epekto yan ng mga napapanood mo. Pwede kasing si Ron, yung tipo ng tao na hindi man romantic ang atake o sa panlabas. Iba-iba ang lalaki kasi eh. Bakit hindi mo gawin sa kanya yung mga bagay na gusto mong gawin niya sa'yo? Malay mo, maisip niya na bumawi at sa pagbawi niyang yun ay dun ka na nga kiligin. Ayan, pati yung mga alam niyo yung mga K-drama doon sa mga teleserye na mga napapanood natin, yung mga kilig doon, yung mga nag-i-slow-mo, o yung biglang mapupuno na mga heart dyan sa paligid, 'di ba? O kaya yung biglang mapapatingin yung mga friends mo parang, oh, wow! Oy! Ayan yung gaganon. Baka yun ang hinahanap nyo na eksena. Hindi ganon, Jaja. Balik tayo sa balik tayo sa realidad. Kaya sige, i-appreciate mo kung ano ang mga effort na ibinibigay sa iyo nitong si Ron sa ngayon at baka 'di ba? Doon mo nga mapagtanto na nakakakilig nga yung effort niya. 'Di ba? Hindi man katulad ng pang TV o pang Netflix yung kilig na ibinibigay niya sa akin, pero alam ko na totoo
yung effort na ipinapakita nitong si Ron. Kaya maraming salamat sa iyo ha, Jaja, for sharing your story. At sana nga naliwanagan ka rin o doon sa napakahaba kong sinabi rin ng ating mga kapatid dito sa comment section. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.